Abayahawa, Ishayahawasay, ang may likha ng ating buhay. Abayahawa. Bawa kwartawab sa mga nasubaybay sa aming YouTube channel sa isang talakayan, mga viewer namin sa YouTube channel. So nandito tayo sa isang talakayan na requesto ng ibang mga kaibigan ko na kailangan ituro daw to uli dahil gusto nilang malaman, lalo na si Dato Larry Bataw, kasi sikat itong Yawa, sikat itong Jehovah, sikat itong Yahweh. Bakit hindi yan pala ang pangalan ng ating lumikha? Bakit Yahawa? Titingnan natin sa ebidensya. So bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Pastor Richard, ihaharap natin ng tunay na ebidensya. Yan. Sige, tayo po lahat ay manatuloy na manalangin. Aming Yahawa, sa iyo po ang karangalan at kapurihan sa hapong ito. At muli, sa aming talakayan, niyo pong pagpalain ang aming gagawin at maging handa nawa ang bawat isa na makikinig upang maunawaan nila na lubusang iyong pangalan at makilala ka nila at patuloy nilang sambahin ang iyong nag-iisang banal na pangalan. Aming Yahawa, sa muli po, sa iyo lamang ang karangalan at kapurihan sa pangalang banal ni Masaya Kihawasya na aming tagapagligtas. Yaman. Yaman. Okay. So, ang topic, ulitin ko, why is the Creator's name Yahawa? Not Yahweh, not Jehovah, not Yahuwah, and other names. Sa Tagalog, bakit ang pangalan ng lumikha ay Yahawa? Hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Yahuwah, at iba pang pangalan. Patunayan namin na ang Yahawa po ang totoo. Patunayan namin sa inyo na ang Yahawa talaga ang totoong pangalan ng lumikha. Hindi Yahweh, hindi Jehovah, at lalo nang hindi Yahuwah, at iba pa, Ahaya. So, Si Ahaya. ngayon, simula tayo. Number 1. Yaman. Etong incense, early incense Hebrew alphabet, ito po yung karakter niya. Ito yung mga karakter. Ngayon, basahin, ano ba yung mga pangalan ng mga alpabito na yan? Ito, A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Sa, Ka, Ta, Ya, Ka, La, Mana, Sa, Ay, o Ay, Mata. Pa, Tasa, Kwa, Ra, Sata. So, kung napansin ninyo, dalawa lang ang vowels dito. Ito lang A at saka I. Ang A niya may katabing H. Hindi siya pwedeng nag-iisang A lang. Mayroong H na katabi. A at saka I lang ang vowels niya. Ngayon, ang mga consonant lahat may kasama ng Letter vowels na A. O, mababasa na kasi may kasama na ng mga vowels na A. Ngayon, ito yung alpabito ng early ancient Hebrew alphabet. Ngayon, dito tayo sa pangalawa. Ito yung tinatawag na Middle Ancient Paleo Hebrew alphabet. Ito talaga ang nakalagay sa Bible o Tanakh. Meron akong kopya dito, Old Testament from Genesis to Malakay. Paleo Hebrew. Meron ako dito. So, ganun din. Pakibasa pa, Pastor Richard. A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Sa, Ka, Taya, Ha, Kala, Mana, Sa, Ay, Patasa, Warasyata. Karating ko it's Listen rin doon, no?
Oh, the same. Ikaw basa, Pastora. Middle Ancient Paleo-Hebrew Alphabet. Abagada, Hawa, Sakataya, Kalamana, Saaipatasa, Wara, Shata. Bago. So, pareho lang sa early ancient Hebrew alphabet. Ito naman, middle ancient Paleo-Hebrew alphabet. Sumunod. So, pareho lang ang pagbasa, ang mga alpabito niya. Pero yung karakter, yung mga guhit, iba na. Ito ang mayroong Old Testament Bible. Mayroon siya dito. Yan. Ngayon, ang pangatlo, ito yung Late Ancient Hebrew Alphabet. Ang kanyang pagkasulat, iba. Kasi Late Ancient, hindi ito modern. Yes. Pero ito ang ginagaya ng mga modern. Itong karakter na ito ang kinopya ng modern Hebrew. Pero ito, hindi ito modern Hebrew. Ang tawag dito, Late Ancient Hebrew. Mayroon tayong Old and New Testament dito. Mayroon ako, Old Testament at saka New Testament. Original Ancient Hebrew Bible. Ito yung alpabito niya. Basahin, ganun pa rin. A, ba, ga, da, ha, wa, sa, ka, ta, ya, ka, la, ma, na, sa, ay, pa, tasa, kwa, ra, syata. The same. So, walang pagbabago sa pinakaunang alpabito, pangalawa at pangatlo, pero pareho sila sinauna, ancient. Walang pagbabago. Ang nabago lang dito, yung guhit, yung karakterya, yung pagsulat, yung mga panulat niya. Iba na ang pagkasulat. Kasi ito'y halos kapareho sa Aramaic. Aramaic alphabet. Aramaic. Ngayon, ito yung tinawag na original Hebrew sound. Ito talagang original Hebrew sound. Hindi na, sabihin na, hindi yan. Sinabi ng original Hebrew sound, no? O, ganun din, no? Basahin. Pastora, basahin mo ulit. Original Hebrew sound. Abagada, Hawa, Sakataya, Kala, Mana, Saaipatasa, Wara, Shata. So, yan ang alpabito niya. Na ang pagbasa niya, may katabi na nga vowels na A. Sa professor, kahit noon, professor din ako ng Hebrew, gilagay sa utak namin na ang original Hebrew daw ay walang vowel, konsonan lahat. Isang kasinungalingan pala. Kasi hindi naman tinuro sa amin to. Ang tinuro, modern lang. Tapos sabihin na ang modern, yun ang original. May original bang modern? Pag modern, hindi yan original. Modern niya eh. Modern Hebrew, hindi original. Tapos sabihin mo original Hebrew. Tapos modern. Katawa-tawa. Ang modern, ang wala ng vowels. Tinanggal. Puro konsonan na lahat. Tinanggal. Binago nila ang alphabet. Pero darating tayo, antayin ninyo. Basta ito ang original sound, no? Original Hebrew sound. Ganun talaga. Abagada, hawa, saka, tayaka, lamana, saay, pa, tasa, kwara, sata. Yun ang pagbasa. Ngayon, ano ba ang tinatawag na tetragrammaton? Yahawa ha, hindi. YHWH. Kasi ang YHWH nanggaling sa modern kasi konsonan na lahat. Wala nang katabing A. Ito, Yahawa ha. Hindi kayo pwedeng gagamit ng YHWH, isandal ninyo sa ancient Hebrew alphabet dahil may vowels naman ang original. Ang ancient Hebrew, A at saka I.
dalawa ang vowel. So, sa bawat konsonan, may katabing A lahat. Ang I lang nagsusulo. Ngayon, ang tama talaga sa tetragrammaton ay Yahawaha, hindi YHWH. Makinig kayo ha. Hindi wauhi. Magtuturo kayo ng mali. Gagamit niya ang original YHWH. Anong YHWH sa mata mo? Mali. Sara. Okay, pakita ko sa inyo. Mao. Ancient Paleo Hebrew sound roll. Ito ang roll. Silent the last vowel sound. Ang last vowel sound, silent na siya. In this case, the Yahawaha is divinely pronounced Yahawa. Kasi ang pinakadulo dito, silent na siya. Hindi na siya pwede basahin na Yahawaha o Yahawaha. Silent na dito. Yun ang roll, no? Ancient Paleo Hebrew sound roll. Silent, the last vowel sound. That's why ang Yahawaha na tetragrammaton ay Yahawa ayon sa original alphabet ng Paleo Hebrew. Nice. Yahawa na nanggaling sa Yahawaha, hindi nanggaling sa YHWH. Gets nyo? Pag hindi nyo na-get, kaduda-duda kayo. Ibang lahi kayo. Tulad dito. Yahawaha. Kasi pagbasa kasi dito Yahawaha. Dahil silent, so, naging Yahawa. Wala nang katabing adi na, Yahawa na siya. Dito magsimula, Yahawaha. Silent ang last vowel sound, therefore Yahawa. The original tetragrammaton is Yahawaha, not YHWH. Gets nyo? That's why hindi kayo pwede gagamit ng YHWH. Alam mo ba ito? Satanas to! Si Satanas to Anunnaki to Si YHWH. Yahawaha ang tetragrammaton. Na dahil silent ang last vowel sound, hindi na siya basahin Yahawaha, kundi Yahawa. Tanggal ang ano. Kahit lahat ng mga Hebrew, basahin mo, ang dulo, silent talaga. Tuloy natin. Tulad nito. Ancient Hebrew alphabet. Ito. Ya. Ha. Ya. 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 Ha. Ito, ha. Wa. Tapos, Ha. ha ulit. Dahil ang dulo ay silent vowel sound, therefore basahin Yahawa, hindi Yahawaha. Ito yung alphabet ng Paleo Hebrew. Abagada, Hawa, Saka, Tayaka, Lamana, Saay, Pa, Tasa, Wara, Shata. Yan ang original alphabet na ginamit ng original Bible o Tanakh. Gets nyo? So, sure, Yahawa talaga ang pangalan. Ito pa gagamit na tayo ng talata. Salit, Ancient Hebrew alphabet. Ito yun ganun din pagbasa. Abagada Hawa. Ngayon, ito na ang kanyang niya. Ito. Ya. Ha. Wa. Yahawa. Silent ang dulo. Pero ito yung karakter niya. Lit Ancient Hebrew to. Ito yung kinopya ng maging modern. Pero hindi ito modern. Lit Ancient Hebrew. Mamaya ipakita ko anong pagkakaiba sa modern at saka Lit Ancient Hebrew. Yahawa. Yan. Yahawa. Ngayon, sabi rito, what are the ancient Hebrew alphabet used by the Tanakh or Bible?
Sa Tagalog, ano ang mga sinaunang alpabetong Hebreo na ginamit ng Tanak? Tanak kasi salitang Hebrew to. Sa English, Bible. Sa Tagalog, Biblia. Tanak. Ano ba ang ginamit? Ito yon. Ito. Middle Ancient Paleo-Hebrew Bible o Tanak. We have the Old Testament only. Mayroon ako dito. From Genesis to Malakay. Di maklaro, no? Lakihan natin to. Ipopokus natin sa ano. Dito tayo sa Exodo, chapter 3, verse 15. Ito na yun. Nakapokus na, ha? Paleo-Hebrew, anong pangalan ng tagapaglikha na nakasulat sa original na sinaunang Paleo-Hebrew Bible? Anong pangalan ito? Ano yan? Yahweh. Yahweh. Ito. Alahayam. Alahayam. Ito. Alahay. Ito, alahay. Ito, alahay. Ito, Yahweh. Titingnan natin ito. Isa-isahin natin ito. Ayan. Yahweh yan, ha. Yahweh. Ngayon, dito tayo. Yan. Ito yung nakita, di ba? Yan. Rubin. Ya. Pruweba. Ito, ya. Ya. Ha. Ha. Wa. Wa. Yan. Ha uli. Dahil silent ang last vowel sound, hindi sa basahin Yahweh ha, kundi Yahweh. So, ang nakalagay sa Exodo chapter 3 verse 15, Yahweh. Hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Yahuwah. Malinaw sa inyo, Yahweh. Ngayon, dito tayo, ibuhuin natin ang Exodo chapter 3 verse 15. Ito yung sa Paleo-Hebrew. Ngayon, basahin natin ang English. Ito, translated na. From original Paleo-Hebrew into English. Basa. Exodus chapter 3 verse 15. And Alahayam said to Moses, thus shall you say to the children of Israel, Yahweh, the Alahay of your fathers, the Alahay of Abraham, the Alahay of Isaac, and the Alahay of Jacob, has sent me to you, and this is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Ano pangalan niya? Yahweh. Capital letter lahat. Ang sabi niya, this is my name forever. Hindi yan mababago ang pangalan. Kaya lang binabago sa mga anak ng mga fallen angel. Pero ang pangalan na hindi magbabago. Kahit iba-ibang mga lingwahe, iba-ibang ano, hindi katulad sa Pedro, pagdating sa ibang bansa, Peter, ang Santiago, pagdating sa ibang bansa, James na. Manatili siyang Yahweh. Ano ba tong Alahayam? Pangalan ba niya? Hindi to pangalan, hindi to proper name ng ating Creator. Ang proper name niya, Yahweh. Ito ay title. Titulo niya bilang makapangyarihan. Sa Bisaya pa, makagagahong. Si Yahweh na makagagahong. Powers. Itong alahay, powers din. Singular siya. Singular siya sa alahayam. Ang alahayam kasi plural, kasi im ang dulo. Pero pag alahay lang or alahayak, ay hindi yan sa plural, power lang, power. Pero pag alahayam, powers, may is sa dulo, powers. Sa Hebrew kasi,
ang im sa dulo, plural. Pag walang im sa dulo, singular. Yes. Dito tayo sa Tagalog. Basa. At sinabi ni Alahayam kay Moises, ito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Si Yahweh, alahay ng inyong mga magulang. Ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, at ang alahay ni Jacob, ay nagsugo sa akin sa inyo. Ito ay ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking alaala sa lahat ng salindahan. Nilinaw ha, Tagalog to ha. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Ibig sabihin, hindi magbabago. Ano yan? Yahweh. Yahweh to, Yahweh. Yes, yes. Yahweh ang pangalan niya ayon sa original ancient Hebrew alphabet. Original sound, Yahweh, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Yahweh. Pero mamaya discuss natin bakit lumabas yung ganung pangalan Yahweh, Jehovah, Yahweh o iba pa. Malinaw. Paleo Hebrew, ito yung Bible na original Bible. Di-translate Yahweh talaga ang lumabas. Pero kung tulibagbag kayo, baguhin nyo, bahala, kinukontra nyo siya. Sinabi niya, ito ay ang aking pangalan magpakailanman. Pero binago niya, labas niya, tulibagbag kayo. Tulibagbag kayo. Sutel, suwael. Mana kayo sa tatay niyong fallen angel na hindi sumunod. Pakialamero. Oo. Pakialaman binago eh. Kaya pala kaya pakialamero. Oo, ganon. Mga pakialamero itong mga nagkakaroon. Tulad ito, Yahweh. Yahweh. Original ano to ha? Stone Ito tablet yung yan. sa Papa na bato, Yahweh Yan yung yan naukit sa Red Sea. Yahweh. Yahweh. Yan. Nakaukit ito. Yan yung sa Red Sea. Nakuha sa So, Red Sea. sinabi rito, early ancient Hebrew, middle ancient Hebrew, Paleo Hebrew, late ancient Hebrew ay walang sound, no sound of E o U. Wala, E o U, wala. Kasi ang nandoon lang, alang at saka I. Alang at saka I. Walang letter E, O, at saka U. Katulad ng shalom o shalom. Pag igawin yung shalom, Ayan. may una ay hindi yan original, modern yan. Yes. Yung salitang shalom. Kayo nag-ano pa yung shalom, tapos amen. Letter E. Nako, mga wala talagang kalam-alam, dapat talaga tuturuan kayo. Paano bisa pag hindi nagbago? Yan, original Hebrew sound, alang at saka I. O I at saka A, ito, katabi lahat ang mga A sa bawat litra. Sa bawat consonant, may katabing mga A na lahat. That's why, mababasa talaga kasi may katabi ng A. Ang original tetragrammaton ay Yahweh. Hindi yung YHWH kasi ang YHWH, consonant lahat, walang vowels. Gets niya? Tapos gamit pa kayo ng YHWH, tapos Yahweh, YHWH. Wala talaga, walang alam. Very ignorant. Nagtawa lang tayo sa sistema. Katulad dito. Shamawat. Shamawat chapter 3 verse 15. Ano yan? Exodus chapter 3 verse 15. Ano nakalagay? Alahayam. Alahayam. Ito Yahweh. Alahay. 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 Alahayan. Yung kita kanina, di ba? Yahweh. Ya. Ya. Ha. Ha. Wa. Ha. Ha. Sole, Yahweh.
Ayon sa Late Ancient Hebrew alphabet. Ngayon, dito tayo sa Late Ancient Hebrew to, hindi ito modern ha. Hindi ito Paleo Hebrew. Mayroon ako dito, Old and New Testament. Alahayam yan. Yahawa, alahay, alahay. Basa. Exodus chapter 3 verse 15. And Alahayam said to Moses, thus shall you say to the children of Israel, Yahweh, the Alahay of your fathers, the Alahay of Abraham, the Alahay of Isaac, and the Alahay of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Ano sabi? This is my name forever. Bisim sa Paleo Hebrew. Yan ang pangalan niya magpakailanman. Hindi magbabago. Tagalog tayo. Basa. At sinabi ni Alahayam kay Moises, ganito ang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel. Si Yahweh ang alahay ng inyong mga magulang. Ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, at ang alahay ni Jacob ay nagsugo sa akin sa inyo. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking alaala sa lahat ng salinlan. Sabi na, ito ang aking pangalan magpakailanman. Ano yan? Yahweh. Yahweh o Yahweh. Ang pangalan niya, Yahweh. Proper name niya, Yahweh. At ito ang aking pangalan magpakailanman. Okay, sa Bisaya tayo. Kayo mga Bisaya. Kinig kayo. Basa. Yeah. Og ang alahayam miingon kang Moises. Mao ini ang igaingon ninyo sa mga anak sa Israel. Si Yahweh ang alahay sa inyong mga amahan. Ang alahay ni Abraham, ang alahay ni Isaac, o ang alahay ni Jacob. Nagsugo kanako ganhi kaninyo. Kinimaw ang akong ngalan sa walay katapusan. O kinimaw ang akong handumanan ngadto sa tanan nga mga kaliwatan. Naintindihan mo to? Cebuano? Intindihan mo na? Ay, Tagalog at English. Ano sabi? Kinimao ang akong ngalan sa walay katapusan. Kinimao ang akong ngalan sa walay katapusan. Ano? Yahweh. Di gid magbago gyud. Yahweh ayon sa Late Ancient Hebrew Bible na ginamit ng Late Ancient Hebrew alphabet. Hindi modern. Di gyud bago. Mistake siya gyud. Nakasabot ka mo? Nakasabot? Walay katapos. Yahweh ang iyang ngalan. Di mo bago. Sabi niya, kinimao ang akong ngalan na walay katapusan. Bakit binago ninyo? Ginawa niyong Yahweh, ang iba Jehovah, ang iba Yahuwah. Yahuwah sa tanas na yan, Yahuwah na nga yan Yahuwah. Saro na. Mas malala pa. Kuha na gyud ang kuan kinabuhi. Walay. Ngayon, Ay na. eto, Amo na ni. bakit lumabas ang Yahweh? Dahil sa tinatawag na First Modern Hebrew Sound Alphabet. Gumawa sila ng, ito, tatlong modern to ha, pero ito muna, itong unang modern. Kaya naging modern na siya, ang ginamit nilang karakter, yung panulat, ay yung Late Ancient Hebrew. Kaya lang binago na nila ang alpabito. Puro konsonan na to lahat. Tingnan mo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Ket,
Tit, Yod, Kap, Lamed, Mim, Nom, Samek, Ayin, Pe, Chadi, Kop, Re, Shen, Tau. Wala nang vowel sound na A. Wala na. Pag sabihin mong alif, letter E na yan siya, parang sa English na E, B, C, D, E, F, G. Hindi mo mabasa yan kung walang vowel sound. Kasi konsonan na lahat. Ito ginawa lang konsonan. Tapos ituturo pa sa professor ng mga sa Bible school na original daw Hebrew ay walang vowel sound, konsonan. Anong walang vowel? Modern yan. Modern, no? So, anong kalalabasan? Ayan na. Ang Yahweh ay ginawa na nilang Yod, Hi, Waw, Hi. Consonant Oh, na lahat. Yod, Hi, Waw, Hi, di ba? Oh, ano yan? Yod. Oh, Yod. Yod. Hi. Hi. Wow. Wow. Hi. Oh, Hi. Oh. Yod, Hi, Waw, Hi. Oh, Yod, Hi, Waw, Hi na. Naku po, Oh. So, nawagtang ng ang Yahweh ay ginawa na nilang Yod, Hi, Waw, Hi. Konsonan na lahat, hindi na mabasa ang Yahweh. Dahil wala na ang vowel sound na A at saka I. Kita mo paano niloko yung mga anak ng mga fallen angel ang gumawa dito? Mga anak ng fallen angel eh. O yan. Wala na ang A at saka I. So konsonan na lahat, lalabas dito ang Yahweh, naging Yod, Hi, Waw, Hi na. Ngayon, dahil Yod, Hi, Waw, Hi, dito nagsimula na ang katawagan ng YHWH sa English. and modern. Sa English na alphabet. Na sa Hebrew modern, Yod, Hi, Waw, Hi, sa English, YHWH. Saan ang galing yan? Sa modern. Yes. Sa modern Hebrew, hindi sa original. In modern Hebrew, Yod, Hi, Waw, Hi. Sa English ay YHWH. Kita nyo? Tapos gumagamit pa kayo ng YHWH. Tapos ituturo nyo kay Yahweh. Hindi YHWH Yahweh. Yahweh ha siya. Ang original. Na tetragrammaton, Yahweh ha. Ngayon, ang Yod, Hi, Waw, Hi na YHWH, para mabasa, naglikha sila ng panibagong Hebrew vowel or nikod. Nikod ang tawag sa modern Hebrew, ang vowel. O, para mabasa, kasi konsonan na lahat eh. Ngayon, ito yung letter A, ito yung tawag na kamats. Kamat. O, kamats. O, yan, ito, kamats, o, A. Ito, patak. Ito, A pa rin yan, o. Patak. O, patak. A pa rin. Etong chiri, ito, letter E na. Ayan, chiri. Chiri. Tapos, yung sigol, ito, A pa rin. Etong shiba, ito, A pa rin. Itong kulam, ay, ito. Ay. O. Kasi nandito sa dulo ang toldok, o. O, kulam, o. Dito, o. O na siya, kulam. Tapos, ang chirik, ito, ay. Ito, chirik. Itong ay. Tapos, itong kubot, ito, U. U ang kubot. Kubot. At saka ito, yung churok. U, o, churok. U. Churok. Itong chatap kamats, ito yon A. Itong chatap patak, ito yon A. Itong chatap sigol, ito yung E. So, ito yung ginawa nilang vowel sound para mabasa na ang alphabet ng modern Hebrew na Alif, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Waw, Sein, Ket, Titsukab, Lamed, Mim, Nom, Samik, Ayin, Pe, Chadiko, Presintaw. Ako, professor ko dito sa Bible School kasi kabisado ko to. Paano nilinglang ang mga estudyante sa Bible School.
Eto na modern. Modern Hebrew na Hebrew yan. Bible, tingnan mo, gilagyan na ng vowel sound sa na. baba. Nagulo na, Ito nagulo. yon, sigol, ito tsirik, ito Dumami na. siba, sigol. Ano nangyari? Ito, Exodus chapter 3 verse 15. Basahin yan. Hindi na alahayang basahin yan, Elohim na. Elohim na yan basahin. Etong Yahweh, hindi na Yahweh basahin. Di ba ito? Ay Shiba, ito siya. I. Tapos ito, Kamats dito. So basahin yan, Yewa. Yewa. Hindi Yahweh oh. Dapat Yewa. itong Kamats dito gilagay. Itong Shiba dito para basahin Yahweh. Kaso dito gilagay eh. Hindi Yahweh basahin yan, Yewa. Yewa. Ngayon, bakit nilagay nila ang Yewa, pinalitan nila ng Yahweh? Kasi ang Yewa, walang pangalang fallen angel. Wala. Gusto nila yung Yahweh kasi pangalan ng fallen angel. Para sambahin ng sangkatawan, fallen angel, kayo mga masayanek na mga Yahweh. Yung Yahweh ninyo, fallen angel yan. Yewa ha. Yewa. Tapos, ginalagay sa English ang Yewa The Lord. ay Lord. Tapos, ginawa na lang Yahweh. Isa-isahin natin ha, ito. Di ba iyan? Tapos ito, Kamats. Yewa. Dapat yan. Di Yewa. Tapos, ginawa na lang Yahweh. Pinagluluko lang sa katauhan na hindi marunong magbasa ng Hebrew, na kayo nagtiwala na Yahweh, Yahweh. Pag titingnan sa Bible na modern, hindi Yahweh yan, Yewa yan. Tapos, bakit ginawang Yahweh? Ito, kasi pangalan ng fallen angel, ito naman, pangalan din ng fallen angel, yung Lord. Yan. The Lord means Baal, the Sun God, Aka, Shatan. Shatan sa Hebrew, Satan. Satan yun eh, si Satan yun eh, sa English, Satan. Islang yan. Sa Bisaya, Satanas. Sa Hebrew, Shatan. Islang. Sino yan? Si Lord, si Baal, fallen angel. Si Satan, fallen angel. Yan, mga fallen angel yan. Sinamba na ka sa, Lord, 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 Yahweh, Yahweh. Hindi alam na yung sinawag ninyo ay si Satanas, si Satan. Angel with Satan. Kita ninyo ha? Marami kasi Satan. Post-poste ng Yahweh, Yahweh, si Satanas yan. Lord, Lord, si Satanas yan. At tulad dito ha, Anunnaki, who is Yahweh. Yan. From Anunnaki to Yan. biblical Yahweh, Anunnaki yan, Satanas. Tracing the path of the YSWS, Anunnaki. Yung gagamit kayo ng YSWS, si Anunnaki yan, si Satanas yan, is the fallen angel. Yan, kita nyo. Gigante yan. Malaking tao yan. Kapastor ko na salita ka. Yan. Okay. Aha. So maliwanag po ang tinuturo sa atin ni Bishop tungkol sa Hebrew alphabet na hindi talaga pwedeng baguhin at hindi rin pwedeng tanggapin itong modern na sinunod na nasa mga Bible ng Hebrew ngayon na modern talaga ang pinagkunan dahil doon sa mga inilagay nilang mga vowels na kamats at saka patak, sigol. Ang original sound talaga ay yung abagada. Hindi talaga yung alif, bit, gimel, dalit. So, makikita natin kung paano ginawa ni Satanas na alisin at burahin ang pangalan ng Yahweh dahil hindi nila gusto yon. At ipipilit talaga nila yung panibagong modern Hebrew na kanilang ginawa dahil yon lalabas ang kanilang mga pangalan. At kapag oras na ito ay nangyari at nangyari talaga, so lahat po ng mga tao mapapahamak talaga sa oras na sasambahin ang mga pangalang inilagay sa doctorated Bible. Doctorated tawag natin dyan eh. From original na Yahweh, ginawa nilang Yewa, pero Yahweh man ang lumabas.
At makikita natin doon sa sistema ng mga pinagkunan nila na alphabet, i-compare natin ay mayroon talagang napakalaking transition. Nagbago at ang pangalang Yahweh ay nawala. Pero palagi at paulit-ulit po namin sinasabi, Ebony Bishop, ang Exodus 3:15 talagang maliwanag sa alphabet ng unang ancient Hebrew alphabet. Yahweh po talaga. Hindi talaga pwede nating sabihin na Iwa or Yud Hiwawi, wala. Wala pong ganon dahil hindi po talaga mababago ang pangalang Yahweh. Sabi niya, di ba, sa Exodus 3:15, ito ang pangalan ko magpakailanman. Hindi talaga mag-change. So, bakit kailangan po natin paniwalaan yung mga nabago? Ayaw nating balikan yung original. So, katulad din po kami ninyo dati na naniwala dito. Kasi ito ang lumabas sa Bible School eh. O, kailan na ako nag-aaral sa Bible School? 1999 hanggang 2004. So, yan ang dala ko. Diyan ako naniwala. Pero nung nalaman natin sa pamagitan ni Bishop na ipinakita sa atin ang original Hebrew alphabet na siyang original na pinagmulan at mababasa ang pangalang Yahweh. So, doon tayo. So, dyan po kami ngayon at dyan po kami pinaniniwalaan. So, mga kababayan, mga Hebrew Remnant, huwag kayong gagamit ng YHWH kasi Anunnaki po yan, ay fallen angel. Tingnan natin ang meaning na Anunnaki, ha? Nako. The meaning of Anunnaki is those who came from heaven down to earth. O yan, binagsak. Yung galing sa langit, binagsak sa lupa. Eh, yung mga Anunnaki, nasa Sumerian tablets. Yan. Yung mga fallen angel yan, na pinangunahan ni Bilya, ni Gadriel, ni Chikon, Asbel, Penimwi, Kasadya, si Myasa, Asasel, si Satansel. So yan. Ngayon, dito tayo sa pangalawang modern, ha? Second modern Hebrew sound. Pangalawa to, ha? Labas ulit. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hindi na wow. Bab na. Binago na nila. Wala nang W. Wala nang kundi wow. V as and victory na ang pinalit nila. Nice. Dalawa na ang B. Bit at saka dito. Ito, bit na. Bit at emboy. Ito naman, bit and victory. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hi, Bab, Sayin, Ket, Pitshod, Kap, Lamed. Ito, Kap, kasi final letter to. Lamed, Mem. Ito, final letter. May final letter na ginawa la. Nom, final letter to. Samet, Ayen, P, final letter. Sade, may final letter. Kop, Re, Sen, Tab. Hindi na tao, tab na. Hindi na tao. So, ito ang binago. That's why, hindi na YHWH. YHBH na. YHBH. Ngayon, ngayon. Yan na. Ang Yewa, eto na ngayon, Yeba na, Yeba. Kasi ito, ba na siya. Hindi na W. Yeba. Pero ginawa la, Yehovah. Ayan. Yehovah, Pero kaya lang, etong Y nito, pinalitan nila J para maging Jehovah. Nadawat na. Jehovah. Ito lang binago, ang Yewa, ginawang Yeba. Tapos, i-translate nila ng Yehovah. Tapos, ginawa lang Jehovah. Ito yon. Bakit lumabas to? Kailan ba ito lumabas? Ito. Yun, Etong 1524 AD. When Giorgio Trissino, an Italian Renaissance grammarian known as the father of little G. Yun, 1524. Etong 1524 AD, lumabas ng word na Jehovah, pati Jesus. Si Jehovah, si Jesus,
sabay nag-birthday. Sabay lumabas eh. Sabay paglabas Kasi eh. walang letter yan ng alphabet eh. Ah. Ng Hebrew. So, tapos, Wala. binago, gumawa naman sila ng Yabi. 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 Ayan, susi. Yabi. Dito na ang ano ang kamats eh. Dito na ang sibay. Yabi. Susi yan. Pag W to siya, Yahweh. Kaya lang, hindi na siya W eh. B na siya. Victory. As in victory. So, Yabi. Ayan, susi. Yan, di ba, tapos ito, Shiba, ito Yabi. Yan, Yabi. Nawala na May Yahweh. niwala Yabi. Ngayon, tingnan natin to. Ayan. Si Yabi, si Yahweh, si Jehovah, Satanas, Satan. YHBH. YHBH. Ayan. Si Yahweh, si Yabi, si Yahweh, si Jehovah ay Satan. Ngayon, kayo'y sumamba na, Yabi, Yahweh, Jehovah. Yan tinawag ninyo ay si Satanas po yan. Ang tetragramato ninyo ay YHBH. YHBH na. Ngayon, dito na tayo sa pangatlong modern. Final, third modern. Third modern Hebrew sound alphabet. Yan. Ganon pa rin, Aleph, Bet, Jan. Ito ang binago. U. Ang Bab, ginawa na lang ng U. O-U. U. Yan na. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, U. Scientific, Tet, Yod, Kap, final letter, Lamed, Mem, Nom, Samek, INP, final letter, Chade, Kop, Resentab. Wala na. Ang binago dito, ang U. Wala nang Bab, U na Wala pinalit. na. U. Yan na. Para lumabas ang Yahuwah. Ayan na. Yahuwah. Lumabas. Basta Yahuwah. Yahuwah. Ang Yahuwah nanggaling yan sa third modern Hebrew. Pangatlong modern Hebrew ang Yahuwah. Na ang Yahuwah sa salitang Cebuano ay Satanas. Yahuwah. Pisting Yawa ka. Yawa. Kita mo ha? Yawa talaga. Pero ang dami rin niniwala. Yung kaibigan mo, dito na rin niniwala. Si Yahuwah. Sa Yawa. Si Yahuwah. Yan na napunta. Nandoon na siya sa Yahawa original. Hebrew, napunta pa sa pangatlong modern na si Yawa. Lalo nga. Lalo nabungkag. Mukhang hindi talaga totoong seed of the woman yon. Baka seed of the serpent. Nabuo na eh. Oo. Nabungkag pa. Si Hindi, Yawa. nabuo na tayo sa pangalang Yahweh. Bakit? Nasira lalo. Only three Hebrew character. Yud, He. Spell the father's name. Transliterated correctly into English. Y-H-U-H. Kaibigan kong si Dr. Narag dito sa Yawa. Ngarag talaga Dr. siya. Narag linglang ka. Doktor ka pa naman. Ngarag ka talaga. Yahawa ang tama, hindi Yawa. Sorry po, Yahawa. Dr. Narag. Sorry po kita katapatan eh. Mali. Ngayon, di niya ako madala sa Yawa niya. Kasi sinama niya ko sa GC niya, tinanggal niya ko sa GC. Dapat ikaw makumbinsi, doktor ka. Ngarag ka pa Dito naman. sa tama. Mangarag ka. So, modern Hebrew. Tapos gumagamit pa ng pangalang Jesus, God. Ano ba yan? Na mga pangalan ng Pauline Angel yan? Wala talaga. Kulang sa research. Doktor ka lang, yung medicine. Kulang sa research. May medical mission, okay yun doon. Pero pagdating sa ano, kasi yung ano kasi niya, si Dr. Narag, yung mother ng isang anak ko, Narag apelido.
si Marco, yung sa mama. Garan, narag. So, medyo sana kami. Mag-anak sila. Kasi meron siyang pinsan sa pamangkin na anak ko. Kailang problema, doktor, Third mother. narag ka kasi third mother ang ginawa mo. Kumain ka gusto, payat ka eh. Third modern Hebrew ang Oh, pinagkunan third nila. mother. Pasensya na ha. Mas lalong nawala. Tingnan mo ha. YHBH. Yaba. Yaba. May yaba rin. Yahwa. Sa panas. YHBH. May mga yaba. 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 Yahwa. Lumalabas to mga pangalan. May mga grupo din ng mga yaba. Naniniwala sila kay Yaba. Si Yaba. Yahawa ang tama ayon sa original ancient Hebrew. Kahit na mga Phoenician kahit nga Gabaray alphabet Kailangan Gabaray, wala lang letter H ang A. Single. Solo lang. Phoenician, Assyrian, parehong alphabet, Abagada. So, nakakaawa. Mataas pinag-aralan yung iba, pero ligaw. Kasi sinabi naman ni Awa, yung mga mataas pinag-aralan, para hiyain sa mga mangmang na gagamitin ni Aba Yawa. Si Pablo ang nagsabi niyan eh. Ngayon, dito tayo kasi itong binabasihan nyo Ayan. Pinalitan ko lang pangalan yung nakalagay doon, pero ito basa. Matthew chapter 21, Verse 16. verse 16. Sinabi nila. Sinabi nila kay Yahawashai, di mo ba naririnig ang sinasabi nila? Naririnig ko. Tugon ni Yahawashai. Bakit? Hindi pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Yan. So, kung dito tayo binaisihan, hindi pangalan ng creator ang binanggit, kundi wagas na papuri. Nagpuri lang ang mga sanggol. Pero pinalabas sa mga taga-Yawa. Ang bata daw, Yawa. Pero bang batang umiyak na Yawa. That's why pangalan daw ng creator, Yawa. Kasi ang bata daw umiyak, Yawa. Uha. Ano bang iyak tayo ng bata? Oha. Hindi Yawa. Wala namang umiyak na bata ngayon. Ngayon, Layo. ito pa sa isang Good News Bible, basa. Siguro tutuloy yung mga taingan ito. At sinabi nila sa kaniya, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Yahawashai, oo, kailanman bagay, hindi ninyo nabasa. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, ay iyong nilubos ang pagpupuri. Pagpupuri ang binanggit doon. Pero hindi pa ko kumbinsido. Pupunta tayo sa original Yes. Hebrew. Oo. Yung Ang kasagutan. late ancient Hebrew, mayroon kasi akong Old and New Testament. Paleo Hebrew, Old Testament. Modern Hebrew, mayroon din ako. Sa aklat talaga mismo, mayroon ako. Ngayon, dito tayo sa original. Yan. Original Hebrew to English Hebrew to to Filipino. Filipino pala to. Yes. Ito, basa. At sinabi nila sa kaniya, pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng mga ito. At sinabi sa kanila ni Yahawashai, oo, tinawag niya ang higit sa lahat. Hindi ba ninyo nabasa mula sa bibig ng mga binata at mga pasusuhin ang saligan ng isang tawid? Ito yung ganito. Late ancient Hebrew. Matthew chapter 21 verse 16. Yung sinabi ninyo na mga grupong taga-Yawa na yung pag-iyak daw ng bata, binanggit daw ang pangalan na Yawa. Pangalan daw ng creator, Yawa. Tapos, sabi pa. Ito ang nakalagay sa original, sa English, basahin. And they said unto him,
These are saying, and Yahweh said unto them, Yea, he called most of all. Have you not read from the mouth of young men and sucklings the foundation of a goat? The foundation of the goat, kambing. Ang saliga na isang kambing, lumabas sa binata o pasusuhin. Lumabas, kambing. Pundasyon ng Kambing ang lumalabas. Ano ba ang kambing? Satanas ba yan? Si Yahwa nga, si Yahwa. Tama sila, si Yahwa. Kaya lang, sa Yahwa, hindi siya Hawa. Satanas. Kasi, ang saliga ng isang kambing, ang mula sa bibig ng mga binata at mga pasusuhin. At ang lumabas sa bibig nila ay isang saligan ng kambing. Ano pa ang kambing? Yan, si kambing, sinasamba, si Behemoth, Satanas, Yawa nga. Oh, yan. Linaw po. Kambing, oh. Yan ang saligan. Kambing, ito, Satanas. Foundation of belief. Na ibig sabihin, yung sinabi ng sanggol, binanggit niya, sa mula sa bibig nila ay saliga ng kambing na si Satanas. Pundasyon. Pag sabing Yahwa, si Satanas niya. Oh, yan oh. Oh, yan sa mga synagogue-sitan o kambing. Revelation 2:9. The synagogue of Kambing. Da, yari. Ngayon, ano ba ang nakalagay? Ano ba ang pangalan niya nakalagay? Sa Isaiah, basa. Isaiah chapter 42 verse 8. Ako si Yahweh. Iyon ang aking pangalan. At hindi ko ibibigay ang aking karangalan sa iba. Ni ang aking kaluwalhatian sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Oh, hindi talaga yung Diyos-Diyosa na kambing na si Yahwa. Hindi niya talaga ibibigay Oh, doon. sa English, I am Yahweh. That is my name. And I will not give my honor. And I will not give my honor to others, nor my glory to idolatry. Hindi niya talaga ibibigay doon. Anong pangalan niya? Yahweh. Hindi niya bibigay bilang Yahuwah. Hindi niya talaga. Yung sinabi na nabanggit ng bata, Buhay yun. tama pala yon yung sa translation, yung sinabi na papore. Tama pala yung binanggit na saliga ng kambing. Kasi ang kambing na tinukoy doon ay si Behemoth. Yan. Si Behemoth, Satanas. Yung revolto ni Satanas sa Amerika. Mga satanic yun eh. Satanas. Baphomet. Na kung sinabi nyo, Yahwa, Yahwa, tama, si Satanas. Ang binanggit sa mga bata, ang sanggol. Oh, si Satanas nga, kambing. Saliga ng kambing eh. Yan ang original nakalagay doon eh. Hindi mo makontra yan, dahil original Bible yan. Naku, malaki Ano ang nakalagay niya? Sabi ng Isaiah 42 verse 8, ako si Yahweh, I am Yahweh. Yun ang nga pangalan niya forever. Kini mao kung ngalan magpakailanman. O hangtod sa kahanturan. Yun ang pagdo. Ipag-iyawi mo, Jaba, Yahweh, lahat. Puro mga pangalan ni Satanas yun. Mga Satanas yan. Okay, naintindihan ko na. Dato, Lari. Ayan. Bataw. Pag di pa mag-maintindihan, utrohon po na mo utro. Kayong mga nanonood sa YouTube channel na gusto nyong malaman ang katotohanan, binanggit namin to para hindi kami nagkulang sa aming tungkulin bilang mga ngaral. Itong huling oras, Yaman. huling oras na ito, the last hours, hindi huling araw. Pag huling mga araw, lalabas ang bulaang propeta sa huling araw, ay bawat isang araw ni Yahweh, 1,000 taon sa tao. Araw lang, ang 1,000 taon. Ngayon, mula noong nanakaw ang Bible sa 70 AD hanggang ngayon 2024, di 2 araw mahigit, tama. Nagsimula ang
ang preacher, pangangaral, mulang na-create ang Bible na gawa ng Vatican Canon Law. Maniwala kayo, sabi na, canonize ito ng Canon Law ito. Hindi nyo alam na isa sa professor ng Canon Law ay si Adam Weishaupt, founder ng Illuminati, ng New World Order. Na siya ang founder para magkaroon ng New World Order, one world religion, one world government, and one world currency. Kayo mga pastor nga nasa born again Christian, Alam nila yan. wala, ignorante talaga. Alam nila yung one world government na yan, na Satanas ang Oh, si Adam Weishaupt, founder. Hindi lang Kasama siya sa professor ng Canon Law na kinanunay ng 66 book. Hindi nila alam yung Bishop. Marami akong mga kaklase. Yan ang pinaalam natin sa kanila ngayon. Ngayon alam nyo na. Para malaman ninyo, ito, nagtapos na. Ayun, isa pa, last. Yahweh Is the name. is the name of the Most High Power, not Yahweh, Yahweh, Ahaya, or anything else. Yahweh talaga. Name of the Most High Yahweh. Tapos na. Sige. Uling panalita, Pastor, ikaw na. Ang sarap talaga pakinggan ng katotohanan, ano? At masarap din sa feeling na maipalabas talaga natin yung mga mali. Isang bagay po na aming ginagawa at patuloy po namin pinagsisikapan, bagamat ilan-ilan lamang po kami na nagtuturo ito sa pamamagitan po ni Bishop Bayalima, ang lahat po ng ito ay aming pong buong pusong tinatalakay para po sa kaalaman ng lahat ng hindi po alam ang tungkol sa unang alpabeto na siyang pinagmulan at nakakapagpaalam sa atin ng tunay na pangalang Yahweh. Yung early ancient Paleo-Hebrew alphabet, yung middle ancient Hebrew alphabet, at saka yung last ba yung pangatlo? Kasi napakalaki pong bagay na yung pinagbabasihan ng katotohanan tungkol doon ay mailabas. Ito po yung itinago sa atin Nung nag-aaral po talaga kami sa Bible School, hindi po ito itinuro. Ang itinuro talaga yung mga modern Hebrew Bible and Hebrew alphabet. Na kung saan, dahil kung walang ang alam, at dito ka na sa gitna, kumbaga sa ito yung puno, ito yung dulo, nandito ka tumubo sa gitna, dito ka naman nagsimula mag-aral, ang matututunan mo yung tinuturo nila sa gitna. Hindi yung pinagmulan, mawawala ka doon. Kaya nga, napakahalaga ang aralin yung pinagmulan. Kaya talagang bintang-binta sa atin talaga yung sinasabi ni Rizal. Lilingunin mo talaga yung iyong pinanggalingan. Kasi kung hindi ka lilingon doon, hindi ka makapupunta doon sa patutunguhan mo. Wala ka talagang direksyon. Kasi ito na nga nawala na nga ang original na pangalang Yahweh. At kung ano-anong pangalan na ang nagawa nila. At ang mga tao, hindi na nakapokus sa isang Yahweh, kundi doon na sa mga translated na Yahuwah, Yahweh, Jehovah, yun na. Kaya yung bawat religion ay hindi nagkaisa, kundi lahat ay nagbubungguan. Pero the same Bible ang hawak. So, napakahirap po para sa atin ang nasa ganong kalagayan. Pero po, purihin si Abba Yahweh dahil po, naibalik po ang original na alphabet upang makita po natin ang tandang panulat ng Hebrew upang lubusang ma-identify ang nag-iisang banal na pangalan ng ating maylikha, si Abba Yahweh. Iblas. Pastora, uli panalita. So, sa atin pong mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood sa YouTube channel, shout out po sa inyong lahat. Sana naman pong napakalinaw na aral ang ating lalakay sa hapong ito. Isang katotohanan na kung hindi po natin tutuklasin ang orihinal Paleo-Hebrew, ay hindi natin matutuklasan at malalaman kung ano ang tunay na pangalan ng ating Creator. So sa atin pong ginawang pagtuklas at pag-aaral, nakita natin at nalaman natin ang tunay na pangalan ng ating Creator
na walang iba kundi si Yahweh. So, sa loob ng napakahabang panahon, hindi na talaga natin malalaman ang katotohanan kung hindi tayo babalik doon sa original. Bagamat binago ito, ang kanyang pangalan ay nakalimutan, binago, ang katotohanan pa rin ng kanyang salita ang mangyayari. Ng kanyang pangalan, ayun na, forever and ever. Hindi yun mababago. At gumamit siya ng mga tao upang matuklasan ang tunay niyang pangalan. At ito na ang tamang panahon upang magising tayo sa katotohanan. Na si Abba Yahweh, ang tunay na pangalan ng Creator, ang dapat natin pagwalaan. Yeah. Ngayon, dadako tayo sa closing prayer. Pastor Richard. Yes. We glorify you, Abba Yahweh, sa hapong ito at ang kapangyarihan ng iyong kadakilaan ang mahayag sa buong lupa at mahayag ang iyong banal at nag-iisang pangalan. Sinasamba ka namin sa hapong ito at pinasasalamatan lubos. Kami po ay nagagalak sa pagkaunawa ng mga bagay na iyong inihayag sa hapong ito. Katulad ng aming naunawaan at napakinggan sa mga listeners at mga viewers ng YouTube channel na ito, ay magdala nawa ng dakilang kaunawaan mula sa inyo at patuloy na mahayag ang nag-iisang banal mong pangalan sa lahat ng mga inapo. Mula kay Adan na aming ninuno hanggang sa mga patriarka ng Hebro at maranasan nila ang muling mahayag at mapukaw ang damdamin nila sa inyo at kayo'y kanilang maniwalaan na nag-iisang Yahweh sa lahat ng henerasyon ng lahi ni Abraham. Aming Yahweh, sa hapong ito, muli kayo po ipatuloy naming pinararangalan sa aming kalagitnaan. Papuri, pagdakil at pagsamba ay nararapat sa iyo sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh siya na aming tagapagligtas. Yaman. So mga viewer namin sa YouTube channel, na napakinggan ninyo. So, kung naintindihan ninyo, yun ang tatawagin ninyo, Yahweh. Kasi kung patuloy kayong tumawag sa mga pangalan ng fallen angel o Satan, saan ang bagsak ninyo? Hindi sa kangkungan, hindi sa kumunoy, dagat-dagatang apoy. Tandaan nyo, walang pagsisising na una. Nasa huli. Ang Proverbs ni Rizal, sabi niya, walang makarating sa paroroonan kung hindi lumingon sa pinanggalingan. Lingunin natin ang pinanggalingan ng original Bible kung ano ang nakasulat, ano bang pangalan nakasulat doon, para makarating tayo sa paroroonan, sa langit, sa buhay ng walang hanggan. Kasi kung diyan ka, tumingin lang sa gitna, yung Bible na doctorated, na dinoktor, kinurap ng Vatican Canon Law, na hindi nyo alam, ang isa professor dyan ay si Adam Weishaupt, founder pa ng Illuminati, yung New World Order. So, nakakaawa nga awa ko sa inyo eh. So, mag-subscribe kayo, mag-comment, comment kayo. At i-like din niyo. Salamat po sa inyo. Alahayam Barakata. Shalom, shalom. Abba Yahweh, siya Yahweh asay, ang may likha ng ating buhay. Abba Yahweh,